Honorable Mayor Francisco Moreno de Magoso. Let's give him a round of applause, please. Sa ating pong bisitang banyaga na nagbigay ng oras, panahon at pinagtuunan yung effort ng lahat ng pamunuan ng Don Bosco Youth Center, Vocational School. Sabay-sabay natin palakpakan Dr. Suresh Kumar Ganon. To the Testa family, thank you very much. Sa ating mga kaparian dito sa Don Bosco, palakpakan natin yung ating mga kaparian. Of course, talagang nakakatuwa naman si Father Recession na dito sa atin ngayong araw na ito. Bumisita sa atin. Katulad ng mga dalaga sa Nangka, nandito rin ang kasing ganda nyo ang Vice Mayor. Vice Mayor. At totoo po, I for one is a witness of the good heart of Mr. Enrique Rason, o mas kilala namin on how do we call him in a colloquial manner, relaxed manner. Mas kinikilala namin siyang si Ikea. Ay talaga po mabuti ang kanyang puso. Siya po ay kung mapapansin ninyo o pagsiyasat ninyo, isa sa 10, it's either 1, 2, 3 na pinakamayaman sa buong Pilipinas. By the billions, not peso, but dollars. But why did I mention that? Alam nyo, saan lumago ang ICTSI o even Mr. Ricky Rason? Alam nyo saan? Sa Tondo. He was trained, the same training na nakuha ninyo. Skills. Hindi naman na ituturo kung paano matakbuhin ng pier kung wala kang abilidad. Diyan siya sa Puerto, kung tawagin namin. Diyan siya nag-training sa kanyang ama at alam na halos buong buhay niya ay lumaki sa Tondo. Halos araw-araw nasa pier siya. At ang ICTSI started in Manila, in Tondo, Manila. Now it's all over the world. So just imagine what you can do with the skills na nakuha ninyo dahil sa mabutiang loob ng Don Bosco. Now, let me tell you a story. Only few knows this. Si Agawad Galang. Yung anak niya, kaklase ko, no? Si Michael. Tawag namin sa kanila dito, mga batang Don Bosco. Kami yung batang Oriones. Dahil doon pa kami. No, gagraduate na kami sa Tondo, Simba, Tondo High School dito. Mga batang Tondo. Yan. Oriones. Ulit po talaga. Nung gagraduate na kami ng high school, kulit yung tatay mo. sigurado nang hindi ako makakapag-kolehiyo. Piyak na yun.
na hindi ako makakapagpatuloy. Ang pangarap ko, maging kapitan ng barko. That's my dream. Dahil nung dekada 80, dalawa lang naman ang pagpipilian mo. Sa babae, pumunta ka ng Japan, yayaman ka. Sa lalaki, pumunta ka ng Saudi, o magsiman ka. Aangat na ang buhay. Kaya makikita mo ito sa Don Bosco, o doon sa Oriones, hanggang ang dulan. May mga bahay, may angkla sa labas. Kasi siman sila. In fact, isa sa mga batang Don Bosco, si Jomel Andrada, klase rin namin. Taga dyan na yan, sa Quezon. I think kapitan na siya ng barko ngayon. Otherwise, si Francisco Ganado, dyan naman, sa Bliss. No? Ito mga binabanggit kong mga kabataan na kaklase ko, mga batang Don Bosco yan. Mga tagalito yan. Dinadaling namin, lalaban kami ng basketball yan sa kabila. So, telling a story, na hindi na ako makakapagkulay ito. Hindi ko na makakamit yung pangarap ko. Did you know, at one point in my life, I tried to enter in the same school that you finish your skills today. Nagbalak akong pumasok sa Don Bosco Vocational. Alam niyo ang kurso ng araw? Dalawa lang, automotive at electrical. Dahil gusto ko maggawa ng muffler. Pero hindi pa magkainahin. Kasi ng araw, tiyak at malaki ang tsansa na kapag graduate ka rito sa Don Bosco training, ma-hire ka ng Rodalos. That's how it is. Tama yung sinabi ni Father kanina. Kung hindi ako mag-aaral, nandun ako sa kanto. Nay, ano ulam? But I anchored on my dream. Instead, yung mga kaklase ko, kung binanggit ko mga kapitan na o chief engineer na sa barko, sila nakapag-enroll na pag-graduate namin ng 92. June, mag-aaral na sila sa PMI. Sumalangit mo yung isang kaklase ko, si Enrico Torrillos. Dito lang yun. So what I did, pag-graduate ko ng Abril, hanggang Setyembre ng 1992, lahat ng kinikita ko sa sidecar, pag sa sidecar, kaya kami ng nanay ko. Kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Lahat ng naipon ko, ini-enroll ko ng Oktubre sa PMI, Philippine Maritime Institute sa Santa Cruz. O mas madalit malaman, pamantasang malapit sa ilog. Kasi kami ng ilog yun. But God intervened. So you'll never know. You'll never know. 1993, January, na-discover ako mga pag-artista. E sino bang mag-aakala? Bangilin, libagin, pwede mag-artista. And the rest is history. Why am I telling you this? Yes, gusto natin ng proper education. Why not? Kaya lamang, sa hirap ng buhay natin at ng ating magulang, minsan, napupunta tayo sa pader. Ang harapan natin ay pader. So, a normal person or any John, Doe, and Mary
we look at it as a stopping point. But sa totoo lamang, all you have to do is bunuan mo hagdanan para makapunta ka sa kabilang dako ng tagumpay. So you should not let challenges stop you in achieving your goals and dreams. You must continue to pursue. In this case, you are masuswerte kayo. Meron tayong ganitong institution, training center, wherein we are given opportunity to hone, to excel in our skills, and to be part of our economic growth as economic drivers or participants. And thanks to ICTSI, sa kabutihan ng puso nila, sana mabasa sila ng ulan nang dumami pa sila. Kaya mga bata, mga kabataan, o mas tawagin ko kayo, Batang Don Bosco. Ang tawag niya sila gano'n, Batang Don Bosco yun. Batang Moriones yun. Batang Paro. Alam mo naman ang araw sa mundo, teritoryo, di ba? Kaya pag dito dumayo kami, ang tawag sa amin tayo. But you can call yourself and be proud of yourself for being Batang Don Bosco. Dahil dyan, nabigyan kayo ng pagkakataon. Magkaroon ng pagkakataon muli na makapaghanap buhay at may taguyod ang inyong mga sarili. Thanks to the government. TESDA as our partner. Palakpakan namin ang TESDA. Hindi lang kayo pang global, pang international pa kayo. Today is the day that the Lord has made. So muli, I'm proud of you. I'm proud of you because you valued your time. Pinahalagan ninyo yung oras ninyo. Instead na tumambay sa kanto at tanungin ang nanay ninyo. Kung ano ulam. Minabuti yung tumubo sa institusyon ito and equip yourself so that you can confront the challenges of our lives, economically speaking. Yun, this is the first step by getting tools and equipment to better yourself. Kaya, huwag kayong susuko, machachamban rin. Sa nakikita ko sa mga pagmumukha niyo ngayon, marami rin madidiscover ng mga artista sa inyo. Charot. God in so many ways. But, sabi ng iba, dasal naman ako ng dasal. Itong si Jesus, hindi naman dinig-dinig yung panalangin ko. Dasal ako ng dasal. Itong si Mama Mary, hindi ako pinakilinggan. Hoy, hindi na kayo tao sa mundo. Busy si Jesus, ha? So what I mean is that, kidding aside, yes, you must continue to believe that there is God. You must continue to believe blessings will come. But, as human beings, kailangan natin kumilos sa sarili natin. Hindi naman po pwede, inaasa na lang natin. Ano sabi, bata tayo, mga bata tayo ay, ano sinasabi ng teacher natin? Nasa Diyos ang awa. Exactly. Ito yung mga nagsisigasi, nagpupursige, dalangin pa rin ang dalangin sa Diyos. Ikaw, dalangin lang ang dalangin ng puhunan mo at wala kang pagsisigasi. Chances are, I'm not saying it's dead end, but chances are, mas nauna yung masigasig na, nagpupursige na, takot pa sa Diyos at naniniwala pa sa Diyos.
And as you all know, since my first term, at itong bagong term ito, as you can see, why I always tell everyone, after everything is said and done, sa dulo, ano sinasabi ko? Manila, God first. Why? Simply because I, for one, and maybe many, or maybe all of you here, believe that there is more higher being, or more powerful than us. Because after we did whatever we can do, or what we should be doing, we owe it to God. Do your best and let God do the rest. So that's why I always tell the people, we must, immaterial, ano man ang paniniwala, you must believe that there is higher being. I, as a Catholic, I believe in Jesus. I believe in Mama Mary. I believe in saints. While I respect others, their beliefs. But one common thing about us as human beings, not only as leaders, we must continue to believe that there is higher being. Yun, mahalaga. Pag may takot sa Diyos, kahit pa paano, hindi man tayo magiging santo. At least nasa purgatorio aabutin natin, lapit-lapit na. Kaya ngayon, I congratulate each and every one of you. I congratulate the institution pursuing excellence in their field of undertaking. Now we caught the attention of the Asia Pacific. And I think we're going to get the attention of others like ICTSI and TESDA to help the institution so that the next sets of youth today, like you, will have a better chances, mind you, better chances to be successful in their chosen field of undertaking. So muli, kami ni Vice Mayor Ching Atienza at ang inyong lingkod ay nakikisa at itinatapos namin ang ilog na kayo ay mga katundo, mga aral at may kakayanan at naniniwala ko magiging matagumpay kayong lahat. And I wish that God will continue to guide and keep you safe by the time na kayo'y pumalawig na. Naglayag na sa inyong mga tutunguin. Today, on behalf of the City of Manila, the city government and its people, congratulate each and every one of you. At nawa, pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! Thank you.